I love you, BBM! Ano? I love you, BBM. Grabe naman to, I love you na nga. Oh, eto mga batang helmet, kakatapos lang ng live ni Yusek Attorney Claire. Yung kasing isang live niya about kay Mayor Lenny Robredo, tapos itong kakatapos lang about naman kay Madam Jam. Ah, Pero doon tayo kay Mayor Lenny Robredo. syempre. Ito nga, syempre, napagkumpara. Gaya ng nilabas natin na vlog. Kinompare natin si Madam Sara Duterte at saka si Mayor Lenny Robredo hinggil naman sa mindset nila or point of view nila kay PBBM. So, ayan na nga mga kabatang helmet. Kitang-kita naman ng pagkakaiba, di ba? Hindi ba sa mga polisiya ng Pangulo, meron pong sinasang-ayunan ang dating Vice Presidente na si Mayor Lenny Robredo. Imagine nyo, kumbaga talagang magkalaban pa yan. Since the time na tumakbo sila pareho ng Vice Presidente. Ito. Pakita ko pakita ko to sa inyo mga clear. Pakita ko muna to. Okay. Bago tayo pumunta kay Lenny. Si Lenny, di pa yan nag-I love you pero Sipag higit sa lahat, hindi BBM ang dapat maging presidente. Mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. ano? Siya na nagsabing hindi corrupt. Ulitin natin, Mayna. BBM ang dapat maging presidente. Mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. Naubo ako. Naubo ako. Wait lang. Nasamid ako. Anyway, yan Ito. Tapos ngayon, sasabihin niya, bakit ko siya babatiin? May magbabago ba sa attitude niya kung babatiin ko siya sa Pasko? Bakit? Bakit ko siya babatiin? May magbabago ba sa attitude niya kung babatiin ko siya sa Pasko? Diba? Ito, mga ka-clear, kumbaga, kontrapelo na ever since na BP campaign pa ng pag-BP, Vice President. Ito na. Pero, mga ka-clear, tingnan nyo naman. Pag tama at naaayon para sa bansa, hindi tututulan ni Lenny Robredo. Yung dating administrasyon, ang narrative niya na hindi natin ipupush yung desisyon kasi ayaw natin makipagyera. Which is, hindi yun yung issue. Kasi ang desisyon, nandyan na. So sa akin, nagsayang tayo ng 6 years. In all fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration as far as China is concerned. Kasi ngayon, fineflex natin yung ating rights, but we should have done it 6 years ago. Hindi pala 6 years ago, 8 years ago. Diba? So sa akin, hopefully, ngayon na fineflex natin, mas nasa tamang posisyon tayo. Pero sayang nung 6 na taon. Diba, mga ka-clear? Diba? Hindi ko na makita tong video na to, buti na lang na meron akong video. So, alam mo, kahit alam natin na hindi talaga sila magkakampi. Diba? Hindi sila magkakampi. Never siya I love you, BBM. Wala siyang ganun. Pero, pag alam niyang tama ang ginagawa ng Pangulo, sumasang-ayon siya. Diba? So, akala ko ba hindi siya plastic? Diba? Oro kan. Say chaos or issues that our country is facing. It's sad what's happening to the country, lalo na sa politika. And even if I lost, talagang, in all honesty, Mga kailang. Ito nakita ko. Kung si VP Lenny ang nanalo, tingin nyo kung si VP Lenny ang nanalo,
Tapos ang vice presidente niya, si Sara Duterte. What do you think? What do you think? Ako, for me, magsasuffer lalo. Magsasuffer lalo. Sa akin na si VP Leni. Unang-una sila magkakampi. Tapos kung talaga palang may plano, magkakampi na si PBBM, saka si Sara Duterte. Magkakampi na yan, unit team na yan. Pero di umano, pinag-isipan pa na pabaksakin. Up to now naman, pinag-iisipan. Di lang makaya eh. O di lalo na siguro kay VP Leni, umpisa pa lang, day 1 pa lang. Bakit? Unang-una, di siya makakahingi ng confidential funds. Sarado, harang. O di, at tingin ko naman, ibibigay di sa kanya yung DND. Diba? Siyempre, mag-iisip si VP Leni, tayo unit team, tapos DND. DND? Oh. So, diba? Baka mas masahol pa ang gawing kwento laban kay VP Leni, considering babae siya. Eh di ba nung panahon niya kung paano magpasaring si dating Pangulong Duterte sa kanya, pabiro as if may ibang boyfriend. Kahit walang ebidensya. Makapag-insinuate lang ba yung tatay digong nila? Di ba? Eh, hindi tatahimikin. Manalo man si VP Leni at that time. Diba? O, sige, tuloy tayo. I wish the president well. Diba? She wishes him well. Kasi nagkasakit eh. Well, para magmaayos from the moment that I accepted the defeat. Ayun pa pala. I wish the president well from the moment that I accepted the defeat. From the moment that I accepted the defeat. O, di ba? Ibig sabihin, kung natalo siya, tanggap niya, o sige po, parang okay na po kayo, galingan nyo na po. Di ba? Wala nang negative sa puso niya. Talagang, I want him to succeed. Because his success will be the success of the country naman eh. Diba? Yun. Ang success ng Pangulo, success ng buong bansa. So, hindi niya hinahatak pababa. Si Pangulong Marcos Jr., never niyang hinatak pababa. Diba? Ang laki ng diferensya ni VP Leni, ni Mayor Leni, sa Vice Presidente ngayon. Nag-I love you BBM pa to, ha? Oh, diyan no, plastic. I love you BBM pa. Pero, di ba, 2024, mukhang nagplano. Nandun nag-start, nagpaplano. Papababain ang Pangulo. Ano na? January pa lang, pinabababaan na niya, di ba? BBM resign na eh. BBM resign. Tumutol ba siya? Sinabihan niya ba yung tatay niya na wag? Suportahan natin ang Pangulo. May binanggit siya, wala. Oh. So, ngayon nila sabihin walang plano. Oh, mga Chris. So, anong difference? Ito ha, basahin ko lang. Although binanggit niya na kanina, masarap lang basahin para kay Pangulong Marcos Jr. Oh. Even if I lost, talagang in all honesty, I wish the President Bongbong Marcos well from the moment that I accepted the defeat. Talagang I want him to succeed because his success will be the success of the country naman. Maganda, di ba? Good faith. Eh, ito mga ka-clear. Ito. Di ba? Kaya isang makabayan at isang ito sabi niya. Ito. It is ironic for Vice President Duterte to mock the Marcos administration's efforts to bring down rice prices of 20 pesos per kilogram when her father's regime had rice price at 70 pesos per kilogram. Sabi ni Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong. Mga ka-clear, tingnan mo naman, nung sinabi ng Pangulo na maglo-launch tayo ng 20 pesos kada kilo na bigas. Pero totoo naman talaga eh. I love you naman talaga si Madam Sara. Oo. Nag-campaign. Oo, kapangilabot ba?
I love you, BBM! Sabi niya. Di ba sabi niya? Tapos ngayon, gumaganyan na siya. Di ba? Ano? Nasusuka-suka na siya kasi tinitira niya si PBBM, di ba? Kung ano-anong mga patutsada. Kung ano-anong minura-mura pa niya si PBBM. O, di ba? Si Mayor Lenny Robredo ba narinig niyong nag-I love you PBBM? Hindi, di ba? Hindi. Oh, si Mayor Lenny Robredo narinig niyo bang minura si PBBM? Hindi, di ba? Hindi. Oh, Ano ba? kaloka. Hindi ang karakter ni Mayora yan. Yun nga, mga kabatang helmet. Hindi siya ganun. Yung character talaga. Hindi siya ganun pinalaki. I love you, PBM. Ew. Diyos ko. Tapos ngayon, babanatan si PBBM nung nag-I love you na yan na about sa corruption. Doon sa kampanya, hindi magnanakaw, hindi corrupt yan. Kaya dapat na ang presidente natin ay si BBM. I love you, BBM. Ew. O, diba? So, ayan nga, mga batang helmet. Ayan, mismo si Yusek Attorney Claire na nakapansin dun sa statement nga ni Mayor Lenny Robredo. Yan naman talaga ang mantra ni Mayor Lenny. Kapag okay, parallel tayo sa advokasya ko, sa filosofiya ko, sa principles ko, okay tayo. Align tayo eh. At para kung sa nation yan, sa bansa yan, sa taong bayan, ang makikinabang, okay tayo, goods tayo. Pero kapag nakita ko na hindi tayo align dito sa point of view na to, ay hindi tayo pwede. Pero kayang i-recognize at kayang i-acknowledge ni Mayor Lenny Robredo yung mga good things na nagagawa ng gobyerno or ng administrasyon ngayon. At kahit kailan, hindi magmumura si Mayor Lenny at hindi siya I love you. Ew. Diba? So, ayan, comment nyo na kung ano masasabi dyan. Pero mega love shoutout kay Yusek Attorney Claire Castro at ayan nga, na ano nga yung statement ni Mayor Lenny. O diba, totoo naman talaga yun eh. Kasi, alam nyo, mga batang helmet, ito lang talaga yung realidad na talagang magkalaban talaga si PBBM at saka si Mayor Lenny. Naglaban na sila bilang vice president nun eh, di ba? Naglaban na rin sila bilang pangulo. O di ba? Talaga hindi sila magkaalyado. Pero na-recognize at na-acknowledge ni Mayor Lenny Robredo yung mga good things at yung mga magagandang nangyayari at ginagawa at tinatrabaho ng administrasyon ngayon at ng gobyerno para sa bansang Pilipinas, di ba? Di kagaya nung isa. Parang wala. Nung una, okay pa eh. Tapos biglang, eto na. Kaya mahirap yung mga ganyan na, I love you! Okay, Sarcastic ka papaniwala yun sa eh. mga I love you. Okay na yung transparent tayo. Hindi natin kailangan magplastikan dito, di ba? Pag ayoko sa'yo. Pag okay, goods tayo, okay tayo, di Hindi ba? mo kailangan mag-I love you. Ew. O basta yan, comment yun na mga Kapatang Helmet. Basta stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. See you sa next vlog natin mga Kapatang Helmet. Ako po si BH. Ako naman po si videographer. Oh, diba? O basta see you later. I love you.